Naniniwala ba kayo na ang pag-ibig ay kayang maghugas ng lahat ng kasalanan? O ang pag-ibig din ang siyang magsisilbing kutsil? Yun natatarak sa iyong likuran kapag nakatalikod ka na. Ako si Teresa, isang simpleng guro na ang tanging hangat ay magsilbi sa mga bata at maging isang matapat na asawa. Akala ko ang pagtitiis ko sa bawat matatalim na salita ni Doña Imelda ay tanda ng aking pagtitimpi. Akala ko ang bawat sentimong pinaghirapan ko para sa ambisyon ng asawa kong si Paolo ay puhunan para sa aming magandang kinabukasan. Ngunit nagkamali ako. Dahil sa pamilyang Alcantara ang katapatan ay walang halaga kung wala kang pera o kapangyarihan. Sa isang iglap ang danggan na iningatan ko bilang isang guro ay dinuraan nila sa harap ng maraming tao. Pinalabas silang magnanakaw ang kamay na nag-aruga sa kanila. At ang mas masakit ang lalaking pinangakuan ko ng habang buhay sa harap ng dambana ay siya pang unang bumitaw at humanap ng kapalit sa gitna ng aking paghihinadpis. Sabi nila ang Diyos ay hindi natutulog. Marahil ay tama sila. Dahil ang bawat luhang pumatak sa aking mga pisni ay magiging lason na unti-unting uubos sa kanilang kasakiman. Ito ang kwento ng aking pagbangon. Isang kwento kung saan ang isang api ay matututong lumaban hindi gamit ang dahas, kundi gamit ang katotohanang matagal nilang pilit na ibinaon. Handa na ba kayong masaksihan kung paano maniningil ang isang pusong sinugatan ng sagad hanggang buto? Teresa, nakuha natin, approved na ang 50 million pesos grant para sa community school project natin. Halos gumuho ang opisina sa tili ni Ma'am Lilia ang co-teacher ko habang iwinagayway niya ang fax message mula sa Department of Education. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang kakaibang gaan sa aking dibdib. Parang lahat ng pagod puyat at pati na ang mga gabing tiniis ko, ang malamig na pakikitungo ng biyenan kong si Doña Imelda ay biglang naglaho. 50 milyong piso. Sapat na yon para mabuo ang mga pangarap kong silid-aralan, para sa mga batang taga-Pangasinan na kailangang tumawid ng bundok, makapasok lang. At higit sa lahat na isip ko agad si Paolo. Ngayong araw, ang formal na paghahain niya ng Certificate of Candidacy para sa pagkabise-alkalde. Naisip ko anong ganda ng timing ang tagumpay ko, ay tagumpay din niya. Ang proyektong ito ang magpapatunay sa buong bayan na ang mga Alcantara ay tunay na naglilingkod, at ako bilang asawa niya ay katuwang niya sa bawat hakbang. Nagmamadali akong lumabas ng paaralan, bit-bit ang dokumentong yon, na tila ba isang gintong medalya. Sumakay ako ng tricycle patungo sa Barangay Hall Plaza kung saan ginaganap ang malaking rally. Ang init ng sikat ng araw ay hindi ko alintana dahil mas nag-aalab ang pananabik sa puso ko. Pagdating ko sa plaza, bumumad sa akin ang kulay asul at dilaw na mga banderitas, ang kulay ng kampanya ni Paolo. Punong-puno ng tao. Naroon ang musika, ang hiyawan ng mga supporter, at ang amoy ng naghahalong pawis at bulaklak ng fiesta. Nakita ko si Paolo sa itaas ng entablado, guwapo sa kanyang puting polo shirt. Katabi ang kanyang ina na si Doña Imelda, na abot langit ang ngiti habang kumakaway sa madla. Huminga ako ng malalim, hinawakan ng dibdib kong kumakaba sa tuwa. Lord, salamat po. Ito na ang simula ng bagong buhay namin. Bulong ko sa sarili bago ako nagsimula makipagsiksikan sa dami ng tao para makalapit sa gilid ng stage. Pero bago pa man ako makahakbang, paakyat narinig ko ang boses ni Doña Imelda na umalingaw-ngaw sa dambuhalang speakers. Pero hindi ito boses ng pagpapakilala sa kanyang anak. Mga kababayan, bago natin ituloy ang pagdiriwang na ito, may isang masakit na katotohanan akong kailangang ibunyag sa inyong lahat. Isang anay na sumisira sa dangal ng pamilya Alcantara at sa tiwalang ibinigay ninyo sa amin. Tumigil ang mundo ko. Ang mga ngiti sa mukha ng mga tao ay napalitan ng pagtataka. Lumingon ako sa paligid at doon ko napansin ang 2 pulis na dahan-dahang lumalapit sa kinaroroonan ko. Teresa Manalili Alcantara, umakyat ka rito, sigaw ni Doña Imelda. Ang boses niya ay hindi na ang biyenan kong mapanuri sa bahay. Ito na ang boses ng isang makapangyarihang politiko na handang pumatay ng danggal. Nanginginig ang mga tuhod ko habang humahakbang paakyat. Ang bawat baita ng hagdan ay parang tinik na tumatagos sa talampakan ko. Pagdating ko sa itaas, ang 50 milyong pisong papel na hawak ko ay tila naging abo sa aking mga kamay nang makita ko ang tingin ni Paolo. Walang pag-ibig, walang pag-aalala.
Ang nakita ko lang sa mga mata niya ay isang malamig at madilim na hukay. Ito ang babaeng pinagkatiwalaan ko bilang manugang. Pagpapatuloy ni Doña Imelda habang itinuturo ako sa harap ng libu-libong tao. Isang guro na akala namin ay uwaran pero nakuha pang kurakutin ang pondo ng scholarship ng mga bata para pambili ng mga lupain sa sarili niyang pamilya. Narito ang mga ebidensya ng mga pekeng transaction sa bank account niya. Parang may sumabog sa loob ng ulo ko. Hindi, hindi totoo yan, Mama Paulo, magsalita ka. Alam mo wala akong ninanakaw? Ang tanging lumabas sa bibig ko ay isang pautal-utal na tinig na agad nilamon ng hiyawan ng galit ng mga tao. Magnanakaw hampas lupa, traidor. Tumingin ako kay Paolo. Umaasang hahawakan niya ang kamay ko. Umaasang sasabihin niyang nagkakamali ang ina niya. Pero lumapit siya sa mikropono, bawat salitang binitawan niya ay parang latigo na humahagupit sa hubad kong kaluluwa. Teresa, sapat na ang panloloko mo. Malamig na sabi ni Paolo. Hindi ko akalain sa likod ng pagiging simple mo ay may ganito kang kasakiman. Mula sa araw na ito, idinedeklara ko ang ating paghihiwalay. Hindi ko hahayaang madungisan ng isang kriminal na katulad mo ang pangarap ko para sa bayang ito. Kasabay nito, isang babaeng, naka-business suit, matangkad, maputi at may aura ng yaman ang lumabas mula sa likod ng kurtina. Si Ate Katrina Rosales. Hinawakan niya ang braso ni Paolo sa harap ng lahat. At dahil kailangan ng bayang ito ng katapatan, dugtong ni Paolo habang nakatingin kay Katrina. Si Ate Katrina ang magiging katuwang ko sa laban na ito, hindi lang bilang legal advisor, kundi bilang babaeng tunay na nararapat sa tabi ko. Sa sandaling iyon, ang lamig na naramdaman ko ay hindi na galing sa aircon o sa hangin. Galing ito sa kaibuturan ng aking pagkatao na unti-unting nadudurog. Ang aking lalamunan ay tila pinipiga hindi ako makahinga, at ang paningin ko ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha na pilit kong pinipigilan. Bakit? Bakit ang taong pinag-alayan ko ng lahat ang siyang lulunod sa akin sa kahihiyan? Hulihin ang babaeng yan, utos ni Doña Imelda. Naramdaman ko ang magaspang na kamay ng mga pulis sa aking mga braso. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga batong ibinabato ng mga tao, ang tanging nagawa ko ay tumingin sa papel na hawak ko ang grant na 50 milyong piso. Yun ang huling bagay na hawak ko bago ito mahulog. At matapakan ng maruruming sapatos ng mga taong nagmamadaling paalisin ako. Sa sobrang sakit, at sa kagustuhang matapos na ang lahat ng iabot sa akin ng isang assistant ni Katrina, ang isang folder ng waiver at quitclaim sa gitna ng gulo, hindi ko na binasa. Sa ilalim ng pressure ng mga pulis at sa hiyaw ng mga tao, kinuha ko ang panulat at mabilis na nilagdaan ang papel para lang makawala sa impyernong iyon. Hindi ko alam ang pirma kong yon ang tuluyang kikita sa aking karapatan sa lahat ng bagay na iningatan ko. Tumakbo ako, palayo sa entablado. Palayo sa Pangasinan, palayo sa lalaking kinalimutan ng aming sumpaan. Bitbit ang isang maliit na bag at ang nadurog kong danggal, sumakay ako sa unang bus na nakita ko patungong La Union. Habang umaandar ang bus paulit-ulit na naglalaro sa isip ko ang mga salita ni Paolo. Isang kriminal na katulad mo, Paolo, Doña Imelda, Katrina, hindi niyo lang kinuha ang pangalan ko. Kinuha niyo ang buhay ko. Pero habang tumatagas ang luha sa aking mga mata, isang apoy ang nagsimulang mabuo sa aking sikmura. Ang panalangin ko sa Diyos ay hindi na para sa kapatawaran nila, kundi para sa lakas na mabuhay hanggang sa araw na ako naman ang maniningil. Malamig ang hangin sa loob ng bus. Pero mas matindi ang ginaw na nanunuot sa aking mga buto. Nakasandal ang noo ko sa bintanang basang-basa ng ulan, pinagmamasda ng bawat patak na tila nakikipag-unahan sa aking mga luha. Ang bawat pagyanig ng bus ay parang paalala ng bawat sampan ng katotohanan na dumapo sa akin kanina. Nanginig ang kamay ko ng tangkaing abuti ng aking leeg. Walang laman. Doon ko naalala, wala na ang huling alaala ng aking namayapang ina. 3 araw bago ang malagim na rally na iyon, palihim akong pumunta sa isang sanglaan sa Kabayanan. Ibinalot ko sa puting panyo ang gintong kwintas na may pendant na krus, ang tanging pamana sa akin ni nanay bago siya pumanaw. Sigurado ka ba rito, Mang Teresa? Tanong ng matandang may-ari ng pawn shop.
Bihira ang ganitong klase ng ginto. Sayang naman. Ngumiti ako noon kahit may kirot sa puso. Opo, kailangan lang po para sa asawa ko. May kailangang bayaran na utang para sa kampanya. Ayaw ko lang siyang ma-stress. Ibinenta ko yon. Hindi isinangla kundi tuluyang ibinenta para makakuha ng sapat na halaga na ibinigay ko kay Paolo bilang anonymous donation mula sa isang supporter. Ginawa ko ang lahat para hindi siya mapahiya, para hindi siya kapusin. Ang akala ko ang sakripisyong yon ang magiging tulay namin patungo sa masayang bukas. Napakatanga mo, Teresa. Bulong ko sa sarili habang humihikbi ng walang tunog sa madilim na sulok ng boss. Ibinigay mo ang lahat pero ang ibinalik nila sa'yo ay putik. Pagbaba ko sa terminal ng La Union, sinalubong ako ng dilim at ng amoy ng dagat. Halos hindi ko na maibuhat ang aking mga paa. Ang bawat hakbang ay tila may nakagapos na kadina. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Wala akong matuluyan at ang perang natira sa pitaka ko ay sapat lang para sa ilang araw na pagkain. Naglakad-lakad ako hanggang sa makita ko ang isang lumang simbahan. Ang pinto ay bahagyang nakabukas, naglalabas ng mahinang liwanag mula sa mga kandila. Pumasok ako. Ang amoy ng insenso at katahimikan sa loob ay tila yumayakap sa akin. Lumuhod ako sa harap ng altar. Doon sa gitna ng kadiliman, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Humagulgol ako. Itinago ko ang aking mukha sa aking mga palad, hinahayaan ang bawat pait na lumabas. Diyos ko, bakit? Ang tanging tanong na paulit-ulit kong binibigkas. Bakit hinayaan mo mangyari ito? Naging tapat ako, naging mabuti akong guro, naging masunurin akong asawa at manugang. Bakit ako ang kailangang dumanas ng ganitong kahihiyan? Wala akong narinig na sagot, kundi ang sarili kong mga hikbi na umaalingaw, now sa loob ng simbahan. Na medyo kumalma na ako, kinuha ko ang aking cellphone mula sa bag. Gusto kong makita kung may kahit isang tao bang nagtanggol sa akin. Pero pagbukas ko ng social media, ang unang bumungad ay ang live video ni Katrina Rosales. Nakasuot siya ng eleganteng pulang damit, nakatayo sa tabi ni Paolo sa isang marangyang hapunan pagkatapos ng rally. We are moving forward, sabi ni Katrina sa harap ng kamera habang nakahawak sa balikat ni Paolo. Ang hustisya ay para sa mga batang tagapangasinan na ninakawan ng kinabukasan. We will not let one woman destroy our mission. At si Paolo, nakita ko si Paolo na tumatango may ngiti sa labi habang nakatingin kay Katrina isang tingin na kailanman ay hindi niya ibinigay sa akin sa loob ng 5 taon naming pagsasama. Biglang nag-ring ang phone ko. Unknown number. Sa takot at kaba sinagot ko ito. Hello? Nang inginig kong tinig. Isang boses ng lalaki mababa at tila nagbabanta ang narinig ko sa kabilang linya. Teresa, alam namin kung nasaan ka. Huwag mong isiping makakatakas ka sa La Union. Isang maling galaw mo lang o kung magtatangka ka magsalita sa media, hinding-hindi mo na makikita ang mga magulang mo sa Pangasinan. Manahimik ka kung gusto mo pang mabuhay sila. Nabitiwan ko ang cellphone ko sa sahig ng simbahan. Ang takot na naramdaman ko ay mas matindi pa sa sakit ng pagtataksil. Hindi lang ang pangalan ko ang kinuha nila. Pati ang kaligtasan ng pamilya ko ay ginagawa nilang panakot. Nanginig ang buong katawan ko. Lumingon ako sa paligid, pakiramdam ko ay may mga matang nagmamasid sa akin mula sa anino ng mga santo. Lord, tulungan niyo po ako. Paalis na sana ako ng simbahan nang biglang may humawak sa braso ko mula sa likod. Napasigaw ako sa takot at mabilis na lumingon handang ipagtanggol ang sarili. Teresa, ikaw ba yan? Isang pamilyar na boses. Isang muka mula sa nakaraan na huli kong nakita noong kolehiyo. Si Marco. Ang tanging taong nakakaalam kung sino talaga ako bago pa ako naging isang altantara. Marco. Halos hindi lumabas ang boses ko sa gulat. Si Marco. Ang dati kong kaklase sa kolehiyo na laging tahimik pero pinakamagaling sa accounting. Nakatitig siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pag-aalala. Suot niya ang isang simpleng polo shirt at salamin bitbit ang ilag folder. Ano ginagawa mo rito, Teresa? At bakit ganyan ang itsura mo? Tanong niya habang dahan-dahang lumalapit. Gusto kong sumagot pero ang unang lumabas sa mga mata ko ay panibagong agos ng luha. Nahihiya ako. Hiya!
isang damdamin na lumulunod sa arken dahil alam kong kalat na sa buong bansa ang balita tungkol sa kurakot na guro mula sa Pangasinan. Iniiwas ko ang tingin ko sa kanya. Napanood ko sa balita. Mahinang sabi ni Marco tila nababasa ang nasa isip ko. Pero hindi ako naniwala. Kilala kita, Teresa. Alam ko mas uunahin mo ang ibabago ang sarili mo. Hindi mo kayon magnakaw, lalo na sa mga bata. Sa gitna ng mundong humuhusga sa akin ang marinig ang mga salitang iyan mula sa kanya ay parang isang basong tubig sa gitna ng desyerto. Hindi niya ako tinanong ng, bakit mo ginawa? Kundi naniwala siya agad na hindi ko yon magagawa. Dinala ako ni Marco sa isang maliit na karinderya malapit sa simbahan. Binilhan niya ako ng mainit na sabaw ng mami. Habang kumakain ako ng dahan-dahan, ikinuwento ko sa kanya ang lahat, mula sa pagtataksil ni Paolo hanggang sa pagbabanta ni Doña Imelda. Kailangan mong magtago muna, Teresa. Seryosong sabi ni Marco habang inaayos ang kanyang salamin. Masyadong malakas ang mga alkantara, pero huwag ka mag-alala, hindi ka nila mahahanap dito sa San Juan. Auditor ako sa isang private firm dito at may alam akong isang maliit na learning center para sa mga anak na mga mangingisda. Kailangan nila ng volunteer teacher. Walang masyado napupunta roon pero pekto para sa sitwasyon mo. Kinaumagahan dinala ako ni Marco sa Liwayway Learning Center. Isa lamang itong maliit na gusaling gawa sa kawayan at nipa sa tabi ng dagat. Malayo sa marangyang buhay na naranasan ko sa mansyon ng mga alkantara, pero dito, ang hangin ay malinis at walang bahid ng politika. Dito ka muna, sabi ni Marco. Gagamit tayo ng ibang pangalan. Tatawagin ka naming Teacher Tess. Huwag mong gagamitin ang apelidong Alcantara. Sa mga sumunod na linggo, ibinuhos ko ang buong oras ko sa pagtuturo sa mga bata. Pinupunasan ko ang uling sa kanilang mga mukha, tinuturuan silang bumasa at nakikinig sa kanilang mga tawanan. Sa bawat, "Salamat po, Teacher Tess," unti-unting nabubuo ang mga piraso ng puso ko na dinurog ni Paolo. Pero hindi madaling makalimot. Isang gabi habang naglalakad ako sa dalampasigan, nakita ko ang isang pamilyar na anino sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang lalaking nakasakay sa jeepney, may hawak na diaryo. Sa front page naroon ang litrato ni Paolo at Katrina na nagpapasinaya sa isang bagong educational wing na ipinangalan sa kanila. Ipinangalan sa kanila? Gamit ang perang pinaghirapan ko! Bulong ko habang naninikip ang aking dibdib. Hinawakan ko ang aking singsing sa kasal na suot ko pa rin hanggang ngayon. Isang gintong singsing na naging simbolo ng aking pagkaalipin sa isang pamilyang walang puso. Nararamdaman ko ang pait ang galit na unti-unting pumapalit sa takot. Kinuha ko ang singsing mula sa aking daliri. Tinitigan ko ito ng matagal. Naalala ko ang araw ng aming kasal, ang mga pangako ni Paolo sa harap ng Diyos na hinding-hindi niya ako iiwan. Lahat iyon ay kasinungalingan. Gamit ang buong lakas ko, ibinato ko ang singsing sa madilim na dagat. Huling luhang sasayangin ko sa iyo, Paolo, sabi ko sa hangin. Simula ngayon, hindi na ako ang asawang sunod-sunuran. Ako na ang gurong maniningil sa lahat ng utang niyo. Pagbalik ko sa aking maliit na silid sa learning center, nakita ko si Marco na naghihintay sa akin. May hawak siyang laptop at mukhang seryoso ang kanyang itsura. Teresa, may nahanap ako. Sabi niya, ang boses niya ay puno ng tensyon. Sinubukan kong i-trace ang mga transaction sa account mo na sinasabi ni Doña Imelda. May isang bagay na hindi tumutugma. Ang mga perang lumalabas sa account mo hindi napupunta sa pamilya mo sa Pangasinan, kundi sa isang construction firm na ang may-ari ay isang dummy corporation. Sino ang nasa likod ng corporation na yon, Marco? Tanong ko habang mabilis na tumitibok ang puso ko. Lumingon si Marco sa akin, ang kanyang mukha ay namumutla sa ilalim ng liwanag ng computer. Teresa, ang address ng corporation na yon ay rehistrado sa mismong rest house ni Katrina Rosales sa Batangas. Napahawak ako sa mesa. Hindi lang nila ako gustong paalisin, gusto nilang gamitin ang pangalan ko para pagnakawan ng bayan at pagkatapos ay itapon ako sa kulungan habang sila ay namamayagpag sa kapangyarihan. Kailangan natin ng higit pang ebidensya. Sabi ko, ang boses ko ay hindi na nanginginig. Ngayon, puno na ito ng determinasyon. Delikado ito, Teresa, babala ni Marco.
Kapag nalaman nilang nag-iimbestiga tayo, baka hindi lang pagbabanta ang gawin nila. Handa na ako, Marco. Mas mabuti na mamatay na lumalaban kaysa mabuhay na parang isang kriminal na nagtatago. Pero bago pa man kami makapagplano, narinig namin ang malakas na busina ng isang sasakyan sa labas ng learning center. Isang itim na SUV na may tint ang nakaparada sa tapat. Bumukas ang pinto, ninanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang bawat tibok ng puso ko ay parang tambol na nagbababala ng pangganib. Si Gardo, ang tapat na aso ni Doña Imelda. Siya ang gumagawa ng lahat ng maruruming trabaho ng pamilya Alcantara, mula sa pananakot sa mga magsasaka hanggang sa pagpapatahimik sa mga kalaban sa politika. Dahan-dahan siyang naglakad papasok sa bakuran ng learning center, ang kanyang sapatos, na balat ay kumakalampag sa tuyong lupa. Lumingon siya sa paligid ng may pangungutya sa kanyang mga mata, tila ba diring-diri siya sa payak na lugar na kinaroroonan ko? Ma'am Teresa, tawag niya sa akin. Ang boses niya ay malambot, pero may talim ng isang balisong. Ang layo na pala ng narating mo mula sa mansion sa Pangasinan. Akala ko ba nagbakasyon ka lang? Mukhang nag-e-enjoy ka rito sa tabing dagat, ah? Agad akong humarang sa harap ni Marco, na tila handang lumaban. Anong ginagawa mo rito, Gardo? Paano niyo ako nahanap? Mumiti si Gardo, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Walang sikreto ang hindi nahahanap ni Doña Imelda. At alam mo naman ang utos niya, ayaw niyang may mga maluwag na turnilyo sa kanyang mga plano. Lalo na ngayong malapit na ang eleksyon. Inilapap niya ang isang makapal na envelope sa ibabaw ng mesa kung saan nakabukas ang laptop ni Marco. Narito ang mga papeles, one-way ticket papuntang Dubai at sapat na pera para makapagsimula ka roon. Ang kailangan mo lang gawin ay pirmahan ang huling affidavit na nagsasabing ikaw lang ang nag-iisang utak sa paglipat ng pondo at wala kaming kinalaman ni Paolo. Natawa ako ng mapait, ang kapal ng muka nila. Pagkatapos akong yurakan, gusto pa nilang maging alipin ako sa ibang bansa para lang malinis ang kanilang mga pangalan. At kung hindi ako pumayag, tanong ko habang nanginginig ang aking panga sa galit. Lumapit sa akin si Gardo. Sapat na para maamoy ko ang kanyang matapang na pabango at ang amoy ng sigarilyo. Alam mo, Teresa, mabait si Doña Imelda. Pero ang pasensya niya ay parang kandilang nauubos. Isipin mo ang mga magulang mo sa San Fabian. Gusto mo bang makita ang tatay mo na makulong dahil sa mga tanim na ebidensya sa bahay nila? O baka gusto mo mabalitaan na lang na naaksidente sila sa gitnaan ng daan? Hayop kayo, sigaw ko. Susunggaban ko sana siya, pero pinigilan ako ni Marco. Umalis ka na rito, Gardo? Sabi ni Marco sa mahinahong boses pero puno ng otoridad. Wala kaming pipirmahan. Tiningnan ni Gardo si Marco mula ulo hanggang paa. At sino naman ang auditor na ito? Huwag kang makisawsaw sa gulo ng mga Alcantara bata. Baka pati lisensya mo ay maglaho na parang bula. Bago lumabas si Gardo, lumingon siya sa akin sa huling pagkakataon. May 3 araw ka, Teresa. Pagkatapos yan, hindi na ticket ang ipadadala ko sa'yo, kundi bulaklak para sa libing ng pamilya mo. Nang makaalis ang itim na SUV, naramdaman ko ang panghihina ng aking mga tuhod. Napaupo ako sa lupa, humihinga sa takot at galit. Ang mga bata sa center ay nagsimulang mag-iyakan dahil sa tensyon. Teresa, makinig ka, sabi ni Marco habang tinutulungan akong tumayo. Hindi tayo pwedeng basta na lang sumuko. May nahanap ako habang nagsasalita si Gardo. Ipinakita niya sa akin ang screen ng laptop. May isang attachment sa email na nakuha niya mula sa system ng construction firm ni Katrina. Isang serye ng mga pictures. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi yun mga papeles. Mga larawan yun ni na Paolo at Katrina sa loob ng isang silid sa hotel at ang petsa sa gilid ng kamera ay 3 taon na ang nakalilipas. Bago pa tayo ikasal ni Paolo, bulong ko. Magkasama na sila. Hindi lang yan, dagdag ni Marco habang nag-scroll pababa. Tingnan mo itong transfer ng share of stocks. Si Katrina ang humahawak ng lahat ng ari-ariya ni Paolo na hindi nakapangalan sa kanya. Ginamit ka lang nilang front, Teresa, para sa lahat ng mga ari-ariya na ayaw nilang malaman ng publiko bago pa man magsimula ang kampanya. Pero ang mas nakakagimbal ay ang huling file na binuksan ni Marco. Isang audio recording ng isang pag-uusap. Boses ni Katrina,
Hindi na sapat ang pagpapakulong sa kanya, Imelda. Kapag nalaman ni Teresa ang tungkol sa lupa na iniwan ng biyanan niya, tapos na tayo. Kailangan nating makuha ang lagda niya sa quitclaim bago pa siya makahanap ng abogado. Boses ni Doña Imelda. Huwag kang mag-alala, takot ang magiging panulat niya. Pirpirma rin ang babaeng yan. Napahawak ako sa aking ulo. Anong lupa, anong sinasabi nila tungkol sa iniwan ng biyanan ko ang tatay ni Paolo? Akala ko ay wala siyang iniwan sa akin, kundi ang mga alaala ng kanyang pagiging mabait bago siya namatay sa sakit sa puso. Marco, kailangan nating malaman kung ano ang sinasabi nilang lupa, sabi ko. May kilala akong matandang madre sa San Fabian, sabi ni Marco. Si Sister Maria, siya ang huling nakasama ng tatay ni Paolo bago ito pumanaw. Sabi nila may iniwan siyang box sa simbahan para sayo, pero hinarang ito ni Doña Imelda. Tumingin ako sa labas sa madilim na dagat. Ang 3 araw na ibinigay ni Gardo ay hindi lang deadline para sa buhay ko, ito ang oras na kailangan ko para mahanap ang katotohanang matagal nilang ibinaon. Babalik tayo sa Pangasinan, Marco. Sabi ko, ang boses ko ay matigas na parang bato. Pero hindi bilang isang biktima. Babalik ako para bawiin ang lahat. Ngunit habang naghahanda kami, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa learning center. Narinig ko ang pagkabasag ng salamin sa likod ng kusina at lumabas ang isang lalaking nakabarong, ang Chief of Staff ni Doña Imelda. Katahimikan. Iyon ang pinakamakatakot na tunog sa gitna ng kadiliman. Dinig ko ang mabilis na paghinga ni Marco sa tabi ko. Ang pagkabasag ng salamin sa kusina ay hindi aksidente. Ito ay isang babala. Teresa, huwag kang aalis dito, bulong ni Marco. Naramdaman ko ang paggalaw niya, tila may kinukuha siyang mabigat na bagay sa ilalim ng mesa. Marco, huwag! Pigil ko sa kanya, pero huli na. Isang malakas na kalabog ang narinig namin, kasunod ng mga yabag na mabibigat na sapatos sa kahoy na sahig ng learning center. Biglang bumukas ang isang flashlight. Nasilo ang mga mata ko sa tindi ng liwanag. Masyado naman kayo magugulatin! Isang pamilyar na boses ng babae ang umalingaw-ngaw. Maarte, matalim at puno ng kumpiyansa. Nang dahan-dahang bumaba ang liwanag ng flashlight, tumambad sa amin si Katrina Rosales. Hindi siya mukhang abogadong nasa korte. Suot niya ang isang mamahaling silk blouse at kulay itim na slacks. Pero ang kanyang mukha ay parang sa isang demonyong nagtatago sa likod ng ganda. Sa likod niya ay 2 lalaking nakauniporme ng gwardiya. Pero alam ko mga tauhan sila ni Doña Imelda. Katrina, pagbanggit ko sa pangalan niya, punong-puno ng put. Ang dumi mo talagang maglaro. Kailangan pang mambasag ng salamin. Mumisi si Katrina at dahan-dahang naglakad palapit, tila ba pag-aari niya ang bawat sulok ng silid. Well, hindi niyo kasi binubuksan ang pinto. And besides, gusto ko lang makita kung gaano na ba kalunos-lunos ang kalagayan ng dating star teacher ng Pangasinan. Tumitig siya sa akin mula ulo hanggang paa. Look at you, Teresa. Amoy isda, amoy pawis at nakatira sa isang barong-barong. Bagay na bagay sa'yo. Anong kailangan mo? Tanong ko, habang pilit kong pinapatatag ang aking boses. Kung gusto mo ng pirma ko, nagkakamali ka. Hinding-hindi ko ibibigay ang gusto nyo. Tumawa si Katrina, isang tawang nakakapang-abot ng kilabot. Alam mo, Teresa, noong college pa lang tayo, lagi kang bida. Ikaw ang matalino, ikaw ang paborito ng mga prof, ikaw ang pure and innocent. Pero tingnan mo ngayon, sinong nasa itaas? Sino ang abogada? At sino ang may-ari ng lalaking pinakamamahal mo? Lumapit pa siya lalo sapat na para maamoy ko ang kanyang mamahaling pabango na tila sumasakal sa hangin. Did you really think Paolo loved you? Bulong niya diretso sa tenga ko. Poor naive Teresa. Paolo was mine even before he gave you that cheap engagement ring. Ginamit ka lang namin para magmukhang makatao ang pamilya nila. You were just a prop, a decoration to hide the dirt of the Alcantaras. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Kahit alam ko na ang totoo ang marinig ito mula sa bibig niya, ay parang paulit-ulit na saksak sa aking puso. Kung dekorasyon lang ako, bakit takot kayo sa akin na yon? Ganti ko, tinitigan ko siya ng matapang sa mata. Bakit kailangan niyo pang pumunta rito sa La Union para lang tokotin ako?
Is it because of the land, Katrina, ang lupang iniwan ng tatay ni Paolo, na pilit ninyong itinatago? Bahagyang nanginig ang labi ni Katrina. Ang kumpiyansa sa kanyang mukha ay napalitan ng saglit na pagkagulat bago ito muling naging malamig. Huwag mong pakialaman ang mga bagay na hindi mo naiintindihan, Teresa. Ang lupang sinasabi mo akin na yon. Akin na ang lahat. Ang karyo ni Paolo ang pera ng probinsya at ang kinabukasan ng Pangasinan, lahat yan ay nasa palad ko. Inilabas ni Katrina ang isang pirasong papel mula sa kanyang bag. Isang quitclaim deed. Pirmahan mo ito at hahayaan kitang mabuhay. Tumakas ka na sa ibang bansa, magpakalayo-layo ka. Pero kapag tumanggi ka, lumingon siya sa mga tauhan niya. Sisiguraduhin kong hindi ka lang mawawalan ng pangalan. Mawawalan ka ng hininga. Sa sandaling yon, isang mabilis na kilos ang ginawa ni Marco. Sinubukan niyang abutin ang phone niya para mag-record, pero mabilis siyang naitulak ng isa sa mga guards. Bumagsak si Marco sa sahig. Marco? Sigaw ko. Enough of this drama, naiiritang sabi ni Katrina. You have until tomorrow morning. Kapag wala pa ang pirma mo, huwag kang iiyak kapag nakita mong nasusunog ang maliit na paaralang ito kasama ang mga batang tinuturuan mo. Tinalikuran kami ni Katrina at lumabas ng pinto, dala ang dilim na tila mas lalong bumigat. Nang makaalis sila agad kung dinaluhan si Marco. Are you okay? Okay lang ako, Teresa. Sabi niya habang pinupunasan ng dugo sa kanyang labi. Pero narinig mo ba? Handa silang madamay ang mga bata. Wala na silang konsensya. Tumingin ako sa paligid ng learning center. Ang mga drawing ng mga bata sa dingding ang mga lumang libro na pinaghirapan naming ayusin. Dito ko nahanap ang kapayapaan. Pero ngayon maging ang lugar na ito ay gagawin nilang libingan. Hindi na tayo pwedeng maghintay, Marco. Sabi ko ang boses ko ay puno ng pait at determinasyon. Kailangan natin pumunta kay Sister Maria sa San Fabian, na yun din. Pero gabi na, Teresa. Siguradong binabantayan nila ang mga daan, babala ni Marco. May alam akong daan sa tabing dagat na ginagamit ng mga mangingisda. Hindi nila tayo mapapansin doon, sagot ko. Kinuha ko ang aking bag at ang folder na naglalaman ng mga ebidensya ni Marco. Habang palabas kami, lumingon ako sa huling pagkakataon sa center. Ang galit sa puso ko ay hindi na lang para sa sarili ko. Para na rin ito sa mga batang ginagawang panakot ni Katrina. Paolo, Katrina, Doña Imelda, bulong ko sa hangin. Ibinigay ko sa inyo ang 5 taon ng buhay ko. Pero simula ngayong gabi kukunin ko ang lahat ng sa akin, kahit maging mitsa pa ito ng sarili kong buhay. Sumakay kami sa isang maliit na bangka na pag-aari ng isa sa mga magulang ng estudyante ko. Ang dagat ay maalon tila nakikidalamhati sa aking nararamdaman. Habang papalayo kami sa pampang, nakita ko ang isang liwanag mula sa malayo. Teresa, tingnan mo, turo ni Marco, ang learning center. Ang maliit na gusaling, naging tahanan ko sa loob ng ilang buwan, nasusunog. Ang apoy ay mabilis na lumalamon sa kawayan at ni pa naglalabas ng pulang liwanag sa gitna ng kadiliman. Hindi na ako umiyak. Wala nang luha na lumabas. Sa halip naramdaman ko ang unti-unting pagkamatay ng takot sa puso ko. Ang tanging natira ay ang malamig na hangarin para sa hustisya. Wala na silang itinira sa akin, sabi ko kay Marco habang nakatitig sa apoy. Wala na akong dahilan para matakot. Ang amoy ng sunog na kawayan ay tila nakadikit pa rin sa aking balat habang binabaybay namin ang madilim na karagatan. Nakatingin ako sa malayo kung saan ang kaninang naglalagab. Lab na liwanag ng learning center ay naging isang maliit na tuldok na lamang sa gitna ng dilim. Wala akong marinig, kundi ang hampas ng alon sa gilid ng bangka at ang mahinang ugong ng makina. Teresa, uminom ka muna, abot sa akin ni Marco ng isang bote ng tubig. Hindi ako kumibo. Ang mga kamay ko ay nakakuyom sa aking kandungan. Ang bawat alaala ng mga batang umiiyak dahil wala na silang pasalan ay parang uling na nagbabaga sa aking isipan. Si Katrina, si Doña Imelda, akala nila ay napatay nila ang apoy nang sunugin nila ang paaralan. Hindi nila alam ang apoy na iyon ay inilipat lang nila sa loob ng puso ko. Madaling araw na nang dumaong kami sa isang tago at liblib na bahagi ng San Fabian, maingat kaming naglakad sa ilalim ng mga puno ng niyog hanggang sa marating namin ang lumang kumbento sa likod ng parokya.
Doon sinalubong kami ng isang matandang madre na may hawak na rosaryo. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot ng panahon, pero ang kanyang mga mata ay nananatiling malenaw at puno ng habag. Sister Maria! Tawag ni Marco. Pumasok kayo mga anak. Kanina ko pa kayo ipinagdarasal, mahinang sabi ng madre. Tiningnan niya ako ng matagal, pagkatapos ay hinawakan niya ang aking nanginginig na kamay. Teresa, ang tagal kitang hinintay. Ang iyong biyenan na si Don Segundo ay may iniwan na hindi dapat mapunta sa maling kamay. Dinala kami ni Sister Maria sa isang maliit na silid sa loob ng kumbento. Sa ilalim ng isang lumang aparador, kinuha niya ang isang kahon na gawa sa nara. May mga ukit ito na mga bulaklak at kahit luma na ramdam mo ang bigat ng halaga nito. Bagubawian ng buhay si Don Segundo sa ospital. Ako ang huling nakakausap niya, simula ni Sister Maria, habang dahan-dahang binubuksan ang kahon. Alam niya ang kasakiman ni Imelda. Alam niyang darating ang araw na ang pamilya Alcantara ay lalamunin ng sarili nilang ambisyon. Sabi niya sa akin, "Sister, ibigay mo ito kay Teresa kapag ang lahat ay tinalikuran na siya. Siya lang ang may malinis na puso para hawakan ang katotohanan ito." Inilabas ni Sister Maria ang isang lumang video camera, isang makapal na ledger at mga dokumentong may selyo ng gobyerno. Nanginginig ang aking kamay habang binubuksan ang unang pahina ng ledger. Doon ko nakita ang mga sulat kamay ni Don Segundo. Hindi lang ito listahan ng mga ari-arian. Ito ay isang detalyadong talaan ng bawat sentimong kinurakot ni Doña Imelda mula sa kaban ng bayan nung nabubuhay pa ang matanda. Pero hindi yun ang pinakamalaking revelasyon. Tingnan mo ito, Teresa. Turo ni Marco sa isang land title. Nanlaki ang mga mata ko. Ang titulo ng lupa kung saan nakatayo ang dambuhalang mansyon ng mga Alcantara, ang mga lupain sa paligid ng munisipyo, at maging ang mga farm na ipinagmamalaki ni Paolo. Lahat ng yon ay hindi nakapangalan sa kanila. Ang buong lupain ng mga Alcantara ay bahagi ng isang educational trust fund na itinatag ng tatay ni Paolo, paliwanag ni Sister Maria. Ang layunin ng fund na ito ay para sa pagpapatayo ng mga paaralan at scholarship ng mga mahihirap na bata sa Pangasinan. Si Don Segundo ang trustee noon, pero bago siya mamatay, inilipat niya ang kapangyarihan sa iyo. Pinuksan ni Marco ang video camera. Lumabas sa screen ang mukha ni Don Segundo. Maputla na siya noon pero matatag ang kanyang pananalita. Teresa anak, kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay ginawa na ni Imelda at Paolo ang kinatatakutan ko. Patawarin mo ako kung dinala kita sa pamilyang ito. Ang mansyon na tinitirhan nyo ang kayamanang, ipinagmamalaki nila lahat yan ay hiram lang sa mga bata. Ayon sa kasunduan ng trust, kapag ang sinumang miyembro ng pamilya ay napatunay ang gumamit ng pondo ng trust para sa pansariling politikal na interes, otomatikong mababawi ang lahat ng ari-arian. At ikaw, Teresa, ikaw ang itinalaga kong tagapangalaga. Ikaw ang may boses para bawiin ang lahat mula sa kanila. At ibalik sa mga tunay na may-ari ang mga bata. Napatakip ako ng bibig. Kaya pala gustong-gusto nila akong palayasin. Kaya pala kailangan ni na Katrina at Imelda na pirmahan ko ang quitclaim. Dahil hanggat buhay ako at hawak ko ang aking pirma sila, ay mga squatter lamang sa sarili nilang mansion. Pero ang mas masakit na bahagi ng video ay ang huling sinabi ni Don Segundo. Paolo knows this, Teresa. Pinakita ko sa kanya ang dokumentong ito bago ako operahan. Umamin siya sa akin na kailangan niya ang pera ni Katrina para mabayaran ang mga utang ni Imelda at maituloy ang kampanya. Pinili niya ang kapangyarihan kaysa sa katotohanan. Pinili niyang itaksil ka dahil ikaw ang harang sa ambisyon nila. Napaupo ako sa sahig, ang lamig ng semento ay tumagos sa aking kalamnan. Alam ni Paolo, alam ng asawa ko ang lahat. Ang bawat halik niya, ang bawat I love you niya. Noong mga huling buwan namin ay isang paghahanda para sa aking pagbagsak. Hinayaan niyang ituring akong kriminal ng buong mundo para lang hindi mabawi ang mansyon na kinatatayuan niya. Teresa, hawak ni Marco sa balikat ko. Tumingala ako sa kanya. Ang aking mga mata ay tuyo na, pero ang loob ko ay parang isang bulkan na handang sumabog. Marco, hawak natin ang alas. Sabi ko ang boses ko ay malamig pa sa gabi. Hindi lang natin sila mapapabagsak sa politika. Mawawalan sila ng bahay,
Mawawalan sila ng lupa at mawawalan sila ng mukhang ihaharap sa mga tao. Anong gagawin natin? Tanong ni Marco. Na yon ang simula ng kampanya ni Paolo sa Town Plaza. Sabi ko habang tinititigan ng ledger. Doon siya nagpasikat, doon niya ako dinurog. Doon ko rin tatapusin ang lahat. Pero delikado, Teresa. Siguradong puno ng guards ang plaza. Babala ni Sister Maria. Hindi ako papasok bilang Teresa na kilala nila, sagot ko. Papasok ako bilang ang multo na kinatatakutan nila. Biglang narinig namin ang isang malakas na katok sa pintuan ng kumbento. Hindi ito katok ng isang taong humihingi ng tulong. Ito ay marahas na gampan ng mga kamay na gustong sumira. Sister Maria, ilabas mo ang babaeng yan. Alam naming narito siya. Sigaw ng isang boses sa labas. Boses ni Gardo. Nahanap nila kami. Sister, tumakas na kayo sa likod, sabi ni Sister Maria habang mabilis na kinukuha ang rosaryo. Ako ang bahala sa kanila. Iligtas niyo ang kahon. Tumakbo kami ni Marco patungo sa isang sikretong lagusan sa likod ng altar. Habang papalayo kami, narinig ko ang pagbagsak ng pintuan ng kumbento. Hindi na ako tumingin sa likod. Ang tanging nasa isip ko ay ang mukha ni Paolo kapag nalaman niyang ang asawang itinapo niya ay siya palang may-ari ng mundong kinatatayuan niya. Hingal na hingal kami ni Marco habang tinatahak ang madilim at makipot na lagusan sa likod ng altar. Ang amoy ng lumang semento at alikabok ay humahapdi sa aking baga, pero wala akong pakialam. Ang tanging mahalaga ay ang mabigat na kahon na yakap-yakap ko, ang huling pag-asa para sa aking danggal at para sa mga bata ng Pangasinan. Mula sa malayo narinig ko ang malakas na kalabog ng pintuan ng simbahan na tuluyang nawasak. Kasunod nito ang malakas na boses ni Gardo na tila ba isang hayop na nagwawala sa loob ng banal na lugar. Sister, wag mo kaming subukan. Nasaan ang babaeng yan? Sigaw ni Gardo. Narinig ko rin ang kalansing ng mga silya na itinutumba nila. Wala rito ang hinahanap niyo, Gardo. Ang tanging naririto ay ang galit ng Diyos sa inyong mga ginagawa. Matapang na sagot ni Sister Maria. Pagkatapos noon ay isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw kasunod ng mahinang daing ng matandang madre. Tumigil ako sa pagtakbo. Gusto kong bumalik. Gusto kong sugurin si Gardo at saksakin ng kahit anong matulis na bagay dahil sa pananakit niya sa isang taong walang kalaban-laban. Naramdaman ko ang init ng dugo na umaakyat sa aking muka. Teresa, wag. Pigil sa akin ni Marco. Hinawakan niya ang aking braso ng mahigpit. Masasayang ang sakripisyo ni Sister Maria kung magpapahuli tayo ngayon. Isipin mo ang kahon. Isipin mo ang mga ebidensya. Napapikit ako ng mariin hinahayaan ng isang butil ng luha na pumatak sa dumi ng aking pisingi. Marco was right. I had to be smart, not just angry. Ipagpapatuloy namin ang pagtakbo hanggang sa marating namin ang dulo ng lagusan na lumabas sa isang masukal na bahagi ng sementer, yo sa likod ng parokya. Mabilis kaming sumakay sa isang lumang motorsiklo na itinago ni Marco Run. Hindi na kami nagbukas ng ilaw hanggat hindi kami nakakalayo sa sentro ng San Fabian. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay tila humihiwa sa aking balat, pero ang apoy sa loob ng dibdib ko ay sapat na para panatilihin akong gising. Saan tayo pupunta, Teresa? Sigaw ni Marco habang nagmamaneho. Sa Maynila, Marco. Sa National Broadcasting Network, sagot ko. Hindi sapat na ibigay lang natin ito sa mga pulis sa probinsya. Hawak ni na Doña Imelda ang lahat ng lokal na otoridad. Kailangan nating gawing pambansang balita ito bago pa nila tayo mailibing ng buhay. Huminto kami sa isang maliit na kainan sa tabi ng highway paglipas ng 2 oras para magpahinga at suriin ang mga dokumento. Binuksan ni Marco ang kanyang laptop at sinimulang iskan ang mga pahina ng ledger ni Don Segundo. Teresa, mas malala pa ito sa iniisip natin, sabi ni Marco habang mabilis na nagtatype. Hindi lang pala pagnanakaw ang ginagawa nila. Ginamit nila ang trust fund para bayaran ang mga utang ng mga kumpanya ni Katrina na nalulugi na. In short, nilulunod nila ang pera ng mga bata para lang maisalba ang sarili nilang yaman. Habang nagsasalita si Marco, napansin ko ang isang balita sa TV sa loob ng kainan. Ang mukha ni Paolo ay naroon nakangiti suot ang kanyang pinakamagandang barong. Kasama niya si Doña Imelda at si Katrina.
Today marks the grand opening of the Alcantara Academy, anunsyo ng news reporter. Isang paaralang ipinangako ni Paolo Alcantara na magbibigay ng libreng edukasyon sa mga mahihirap. Napakuyo ang aking mga palad. Alcantara Academy. Gagamitin nila ang lupang ninakaw nila sa akin, ang lupang para sa mga bata, para magmukhang bayani sa harap ng buong bansa. At ang pangalang gagamitin ay ang apelidong sumira sa akin. They are so brazen, bulong ko. Gagawa sila ng paaralan para pagtakpan ang katotohanang sinunog nila ang learning center ko sa La Union. Biglang tumunog ang cellphone ko. Isang unknown number na naman. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako natatakot. Sinagot ko ito. Teresa, boses yun ni Paolo. Hindi na ito ang boses na puno ng put. Ito ay boses na puno ng kaba at desperasyon. Nasaan ka? Pag-usapan natin ito. I can give you everything. Money, a new identity, kahit anong gusto mo. Just give back the box that my father left. Everything, Paolo. Tanong ko, ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Kaya mo bang ibalik ang 5 taon na ninakaw mo sa akin? Kaya mo bang ibalik ang danggal ko na dinuraan mo sa harap ng maraming tao? Kaya mo bang ibalik ang paaralang ipinasunog ng nanay mo? It was for our future, Teresa. My mother only did what was necessary. Sigaw ni Paolo sa kabilang linya. Huwag kang maging martir. Isipin mo ang sarili mo. Hindi na ako nag-iisip para sa sarili ko, Paolo. Nag-iisip na ako para sa bawat batang tinatrador nyo. Sagot ko. And by the way, thanks for calling. I recorded this conversation. Isa na namang ebidensya ng tangka mong kanunuhol. Pinatay ko ang tawag bago pa siya makapagsalita muli. Tumingin ako kay Marco. Ready na ba ang lahat? Everything is backed up in the cloud, Teresa. Ready for broadcast. Sagot ni Marco. Pero bago pa kami makatayo, isang itim na van ang mabilis na huminto sa harap ng kainan. Bumaba ang 4 na lalaking naka-uniforme may hawak na mga baril. Hindi ito mga tauhan ni Gardo. Ito ay mga lehitimong pulis, pero alam ko kung sino ang nag-uutos sa kanila. Teresa Manalili, you are under arrest for qualified theft and violation of the cybercrime law. Sigaw ng isa sa mga pulis. Tumingin ako kay Marco. Sa isang iglap, kinuha ko ang flash drive mula sa kanyang kamay at isinilid sa loob ng aking sapatos. Marco, tumakbo ka. Dalhin mo ang laptop. Ako ang haharap sa kanila. Utos ko. No, Teresa, hindi kita iiwan. Take the files to Manila, Marco. Yan ang tanging paraan. Sigaw ko habang itinatulak ko siya patungo sa likod ng kainan. Naramdaman ko ang malamig na bakal ng posa sa aking mga kamay nang dakmain ako ng mga pulis. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Marco na nakatalon sa bakod at nakatakas. Habang isinasakay ako sa van, nakita ko ang Chief of Police ng San Fabian na lumapit sa akin. May hawak siyang radyo. Chief, we have the suspect, pero wala sa kanyang kahon. Narinig ko ang boses ni Doña Imelda sa kabilang linya ng radyo. Dalahin niyo siya sa bodega at siguraduhin niyo na bago sumikat ang araw hinding-hindi na siya makakapagsalita kailanman. Tumingala ako sa langit kahit madilim, hindi ako natatakot. Dahil alam kong sa pagkakataong ito ang katotohanan ay hindi na nakakulong. Sa isang kahon ito ay lumilipad na patungo sa buong mundo. Ang amoy ng luma at kinalawang na bakalang bumungad sa akin nang imulat ko ang aking mga mata. Masakit ang aking ulo, tila pinupukpok ng martilyo, at naramdaman ko ang magaspang na lubid na nakatali ng mahigpit sa aking mga kamay at paa. Nakaupo ako sa isang silya sa gitna ng isang madilim at masukal na bodega. Ang tanging liwanag ay nagbumula sa isang bumbilya na pasulput-sulpot ang kislap sa itaas. Gising na pala ang ating bida. Isang boses ang narinig ko mula sa anino. Dahan-dahang lumabas si Doña Imelda. Suot niya pa rin ang kanyang mamahaling alahas at ang kanyang mukha ay tila walang bahid ng pagod kahit madaling araw na. Sa likod niya ay si Gardo na may hawak na isang galon ng gasolina. Mama, bakit niyo ginagawa ito? Mahina akong tanong. Tuyong-tuyo ang aking lalamunan. Humakhak si Doña Imelda, isang tawang puno ng pait. Mama, wag mo akong tawaging Mama Teresa. Mula nung unang araw na pumasok ka sa mansyon ko, alam ko nang sisirain mo ang pamilya ko. Masyado kang matalino, masyado kang malinis.
at ang mga taong katulad mo ay walang lugar sa mundong ginagalawan namin. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking panga ng mahigpit. Alam mo ba kung bakit galit na galit ako sa'yo? Dahil nakikita ko sa'yo ang sarili ko noong bata pa ako. Mahirap, ambisyosa at naniniwala sa katarungan. Pero natutunan ko, Teresa, na ang katarungan ay para lang sa mga taong may pera. Ang lupang sinasabi ni Segundo, hindi ko hahayuang mapunta lang yan sa mga batang walang pangalan. Yan ang pundasyon ng kapangyarihan ng mga Alcantara. Kapangyarihan ba ang tawag sa pagnanakaw sa kinabukasan ng iba? Ganti ko, tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Pinatay niyo ang danggal ko, sinunog niyo ang paaralan ko. Pero hindi niya mapapatay ang katotohanan. Alam na ni Marco ang lahat. Ang National Broadcasting Network ay hawak na ang mga ebidensya. Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Nararamdaman ko ang lasa ng dugo sa loob ng aking bibig. Huwag mo akong takutin, Teresa. Hawak ko ang mga istasyon, hawak ko ang mga pulis. Sigaw ni Doña Imelda. Lumingon siya kay Gardo. Ibuhos mo na yan. Gawin nating isang malaking bonfire ang bodegang ito. Sasabihin na lang natin na nag-suicide ang isang kurakot na guro dahil sa sobrang kahihiyan. Nagsimulang maglakad si Gardo paikot sa akin, dahan-dahang ibinubuhos ang gasolina. Ang matapang na amoy nito ay tila sumasakal sa aking hininga. Naramdaman ko ang panghing-inig ng aking mga kamay pero pinilit kong huwag magpakita ng takot sa harap nila. Diyos ko po, kayo na ang bahala, bulong ko sa sarili. Biglang bumukas ang dambuhalang pinto ng bodega. Hinihingal na pumasok si Paolo. Maputla ang kanyang mukha at gulo-gulo ang kanyang buhok. Matama na, sigaw ni Paolo. Paolo, anong ginagawa mo rito? Bumalik ka sa plaza, magsisimula na ang proclamation mo. Utos ni Doña Imelda. Lumapit si Paolo sa akin, tiningnan niya ang mga pasa sa mukha ko at ang gasolin sa paligid ko. Nakita ko ang isang saglit na pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, ang kwang na matagal ko nang hinihintay. Para siyang batang naliligaw sa gitna ng isang bagyo. Teresa, I'm sorry. Sabi ni Paolo, ang boses niya ay nanginginig. Hindi ko akalaing hahantong sa ganito. Sabi ni Mama, paaalisin ka lang niya. Hindi ko alam na... Pero alam mo ang tungkol sa lupa, di ba, Paolo? Tanong ko sa kanya. Alam mong ninanakawan niyo ang mga bata? Alam mong tinalikuran mo ang huling habilin ng tatay mo para lang sa posisyon mo? Yumuko si Paolo. Kailangan ko ang suporta ni Katrina Teresa. Wala tayong pera. Lubog kami sa utang dahil sa mga talo ni Mama sa casino at sa mga failed projects niya. If I don't win, we lose everything. You've already lost everything, Paolo, sabi ko sa kanya. You lost your soul. You lost the man your father wanted you to be. Enough of this, sigaw ni Doña Imelda. Gardo, sindihan mo na. Inilabas ni Gardo ang kanyang lighter. Ang maliit na apoy nito ay tila isang dambuhalang halimaw sa gitna ng dilim. Pero bago pa niya ito maibagsak, narinig namin ang malakas na sirena ng mga pulis, hindi lang isa, kundi marami. At kasunod dito ang malakas na tunog ng isang helicopter sa itaas. Anong nangyayari? Natatarantang tanong ni Doña Imelda. Biglang tumunog ang radyo ni Gardo. Chief, may problema ang video. Ang video ni Don Segundo naka-live sa Facebook. Kumakalat na sa buong bansa at may kasamang GPS coordinates ng kinaroroonan nyo. Boses ni Marco. Alam ko, nagawa niya. Nanlaki ang mga mata ni Doña Imelda. Patayin niyo ang babaeng yan na yon na. Susugod sana si Gardo sa akin, pero sa hindi inaasahang pagkakataon humarang si Paolo. No ma, wag. Nagkaroon ng kaguluhan. Sa gitna ng sigawan, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Isang nakakabinging putok ng baril ang humawi sa kadiliman ng bodega. Kasunod niyon ay ang malakas na daing ng isang lalaki at ang pagbagsak ng isang mabigat na katawan sa semento. Ipikit ko ang aking mga mata, inihanda ang sarili sa sakit. Pero walang balang tumagos sa akin. Nang idilat ko ang aking mga mata, nakita ko si Paolo nakaluhod sa sahig, nakahawak sa kanyang duguang balikat habang ang baril sa kamay ni Gardo ay umuusok pa. Iniharang ni Paolo ang kanyang sarili para hindi ako matamaan. Paolo, sigaw ni Doña Imelda.
Ang kanyang boses na dating puno ng kapangyarihan ay napalitan ng ganap na takot. Bago pa man, makagalaw muli si Gardo, bumagsak ang dambuhalang pinto ng bodega. Pumasok ang mga tauhan ng Special Action Force kasama ang mga taga-National Bureau of Investigation. Ang pulang liwanag ng mga laser sight ay nakatutok agad sa dibdib ni Gardo at Doña Imelda. Ibaba ang armas NBI ito, sigaw ng isang opisyal. Nalaglag ang baril mula sa nanginginig na kamay ni Gardo. Si Doña Imelda naman ay napaatras nanginginig ang buong katawan habang nakatitig sa mga nakatutok na baril at sa mga kamera ng national media na kasamang pumasok ng mga autoridad. Hindi sa akin ang bodegang ito. Sinuden ko lang ang anak ko. Mabilis na pagtangi ni Doña Imelda, pilit na inililigtas ang sarili kahit naroroon ang galon ng gasolina sa paligid. Mabilis na lumapit sa akin ang 2 pulis para kalagin ang lubid sa aking mga kamay at paa. Nang makatayo ako, nakita ko si Marco na pumasok mula sa pinto, bitbit ang kanyang laptop at ang lumang kahon ni Don Segundo. Lumapit siya sa akin at inabutan ako ng tubig. Nagawa natin, Teresa. Mahinang sabi ni Marco bagamat bakas sa kanyang muka ang matinding pagod. Napanood ng buong bansa ang live stream. Ang buong Pangasinan gising na sa katotohanan. Tumingin ako kay Paolo, nakasalukuyang ginagamot ng mga paramedic. Nakatitig siya sa akin ng mga mata ay puno ng pagsisisi at luha. Teresa, patawarin mo ako. Mahinang bulong niya. Tinitigan ko siya ng matagal. Walang galit sa aking mga mata. Wala na ring pag-ibig. Ang natira na lamang ay isang malalim na awa sa isang lalaking ipinagpalit ang kanyang danggal para sa isang pangarap na hindi naman sa kanya. Hindi sa akin ang tawad na kailangan mo, Paolo. Malamig kong sagot. Humingi ka ng tawad sa memorya ng tatay mo at sa mga batang ninakawan ninyo ng kinabukasan. Habang pinuputulan ng posa si Doña Imelda at Gardo, nalaman namin mula sa balita sa TV sa loob ng van ng media na ang buong town plaza sa Kabayanan ay kasalukuyang nasa gitna ng gulo. Doon kasi nakatakdang gaganapin ang Grand Campaign Rally at ang formal na pag-anunsyo ng kasal ni na Paolo at Katrina Rosales. Kailangan nating pumunta sa plaza, sabi ko sa team ng NBI at sa mga reporter. Doon nagsimula ang lahat, doon din dapat magtapos. Pagdating namin sa plaza ng San Fabian, nagkakagulo ang libu-libong tao. Ang malaking LED screen sa entablado na dapat ay magpapalabas ng mga campaign video ni Paolo ay kasalukuyan nag-i-play ng video recording ni Don Segundo at ang mga resibo ng bangko na nagpapatunay sa pagnanakaw sa Educational Trust Fund. Nakatayo sa gitna ng entablado si Ate Katrina Rosales, suot ang kanyang eleganteng pulang gown. Ngunit ang kanyang muka na dating puno ng kapangyarihan ay napalitan ng matinding pamumutla. Hawak niya ang mikropono pilit na pinatatahimik ang mga taong nagre-revolusyon at nag-o-overshout sa kanya ng traidor at magnanakaw. Mga kababayan, makinig kayo, sigaw ni Katrina sa mikropo. Noon nanginginig ang kanyang boses. Wala akong kinalaman sa mga malversation na yan. Ako man ay biniktima rin ng pamilya Alcantara. Nagamit lang ang aking law firm. Umakyat ako sa entablado. Ang bawat hakbang ko sa mga baitang na yon ay hindi na katulad nung unang araw nung ako ay isang basahan na itinapon sa harap ng publiko. Nayon, nakatayo ako ng diretsyo, ang aking ulo ay nakataas at ang aking dignidad ay buong buo. Nang makita ako na madla biglang tumahimik ang buong plaza. Napatingin sa akin si Katrina, ang mga mata niya ay nanlaki sa gulat at takot. Teresa? Bulong ni Katrina. Kinuha ko ang isa pang mikropon mula sa mesa. Tinitigan ko si Katrina ng diretso sa kanyang mga mata, sapat para marinig ng buong bayan at ng mga live camera ng telebisyon. Napakagaling mong abogada, Katrina. Simula ko ang boses ko ay buo at umaalingaw-ngaw sa buong plaza. Napakasimple para sa iyo ang maghugas ng kamay at isisi ang lahat kay Doña Imelda at kay Paolo. Nagsasabi ako ng totoo. I explicitly had no knowledge of their private trust. Sigaw ni Katrina pilit na nagmamatigas. Inilabas ko mula sa aking bag ang folder na nakuha ni Marco mula sa Dummy Corporation sa Batangas. Inilagay ko ito sa ibabaw ng podium, sa harap ng mga camera. Ito ang pondo mula sa Department of Education na para sa aking community school project. Pahayag ko sa harap ng madla.
50 milyong piso. At ayon sa audit ng NBI at BSP, ang perang ito ay direktang inilipat sa personal mong bank account sa Switzerland 3 araw bago ang rally na ito. May pirma mo, may thumbprint mo, at may video footage ng pagpasok mo sa bangko kasama si Gardo. Nalaglag ang mikropono sa kamay ni Katrina. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, hindi makapagsalita ng kahit isang salita. Ang kanyang mga tagapagtanggol at supporter sa entablado ay dahan-dahang lumayo sa kanya, tila ba diring-diri sa katotohanang naisiwalat. Sa ibaba ng entablado, dumarating na ang mga sasakyan ng pulisya na nagpapasakay kina Doña Imelda at Paolo. Nakita ng buong bayan kung paano pinalibutan ng mga autoridad si Katrina para sa kanyang arrest warrant para sa kasong plunder at falsification of public documents. Tumingin sa akin si Katrina habang pinuputulan siya ng posas. Teresa, pakiusap. Magkaibigan tayo noong college. Pagmamakaawa niya ang kanyang boses ay tuluyan ng nasira. Yumuko ako ng bahagya sa kanya. Kaibigan kita noon, Katrina, pero pinili mong maging kaaway ng mga batang nangangarap. Hindi ako ang sumira sa'yo, ang sarili mong kasakiman ang napabagsak sa'yo. Habang isinasakay sila sa mga mobile car ng pulis, muling tumahimik ang buong plaza. Nakaabang ang libu-libong mamamayan ng Pangasinan, pati na rin ang mga kamera ng balita. Lahat sila ay nakatingin sa akin ng gurong minsang pinalabas na magnanakaw na ngayon ay nakatayo bilang simbolo ng katotohanan. Tumingala ako sa langit, naramdaman ko ang mahinang simoy ng hangin na nagpapasayay sa aking buhok. Wala na ang takot. Wala na ang pait. Mga kababayan, sabi ko sa mikropono, habang ang aking mga luha ay dahan-dahang pumapatak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas na hanap ko na ang aking kalayaan. Ang perang ninakaw sa ating mga anak ay babalik na sa kanila, at ang paaralang ipinangako sa inyo ay maipapatayo na ng may malinis na pundasyon. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng politika sa Pangasinan ay dahan-dahang napalitan ng tunog ng mga martilyo at lagare. Ang mansyon ng mga Alcantara, ang simbolo ng luho at katiwalian, ay hindi na pag-aari ng isang pamilya. Ayon sa hatol ng korte, batay sa ebidensya mula sa trust fund ni Don Segundo, ang buong ari-arian ay kinumpiska at ibinalik sa pangangalaga ng Board of Trustees. Sa araw na ito ang malawak na hardin kung saan madalas magdaos ng mararang, yang party si Doña Imelda ay puno ng mga bata. Naroon ang mga anak na mga mangingisda at magsasaka suot ang kanilang mga bagong uniforme. Ito na ang Don Segundo Memorial Academy, isang institusyong binuo mula sa abo ng palilinlang. Nakatayo ako sa veranda pinagmamasdan ng bawat ngiti ng mga mag-aaral. Hindi na ako suot ang kupas na damit ng isang nagtatagong takas. Suot ko ang isang formal na puting blusa. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod, at ang aking mukha ay wala ng bahid ng pasa o dumi. Ma'am Teresa, handa na po ang lahat para sa ribbon cutting. Tawag sa akin ni Marco. Mumiti ako sa kanya. Si Marco ang naging katuwang ko sa bawat hakbang ng legal na laban na ito. Hindi siya bumitaw kahit nung mga oras na tila wala ng pag-asa. Sandali lang, Marco. May huli lang akong kailangang gawin, sabi ko. Naglakad ako patungo sa gati ng paaralan kung saan may naghihintay na sasakyan ng Bureau of Jail Management and Penology. Lumabas doon si Paolo na may suot na kulay orange na t-shirt at nakaposas. Binigyan siya ng espesyal na permit ng korte para makadalo sa huling pagkakataon bago ang kanyang penal na sentensya dahil na rin sa kanyang pag-amin sa krimen na nakatulton sa kaso. Mukha siyang matanda sa kanyang tunay na edad. Ang kanyang balikat ay bagsak at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning ng ambisyon. Paglapit niya sa akin, tumigil siya at tumingin sa paligid ng paaralan. "This is what my father wanted," mahinang sabi ni Paolo. "And I almost destroyed it." Kinuha ko ang isang maliit na pelus na kahon mula sa aking bulsa. Binuksan ko ito at inilabas ang aming singsing sa kasal. Ang singsing na ibinato ko sa dagat noon pero nahanap muli ni Marco sa tulong ng mga manging-isda sa La Union. Paolo, dinala mo ako sa rurok ng saya at sa kailaliman ng sakit. Simula ko ang boses ko ay kalmado at walang pait. Pero salamat pa rin. Dahil sa ginawa niyo, nahanap ko ang tunay kong lakas. Nahanap ko ang babaeng hindi kayang basagin ng kahit anong kapangyarihan. Inilagay ko ang singsing sa kanyang palad.
Ibinabalik ko na ito sa'yo. Hindi dahil pinapatawad ko na ang lahat ng ginawa niyo ni Doña Imelda ng ganun-ganun lang, kundi dahil gusto ko nang palayain ang sarili ko sa nakaraan. You didn't lose me because of your mother's greed, Paolo. You lost me the moment you chose that greed over the truth. Teresa, I'm so sorry. If I could only turn back time. Pagsisisi niya ang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa kanyang pisingi. Hindi na naibabalik ang oras, Paolo. Pero pwede pa nating itama ang landas. Huling sabi ko bago ko siya tinalikuran. Pinanood ko siyang isakay muli sa van. Sa kabilang banda nabalitaan ko rin ang balita tungkol kay Doña Imelda at Katrina. Si Doña Imelda ay kasalukuyang nasa hospital arrest dahil sa stress, pero ang kanyang pangalan ay tuluyan ng nadungisan sa buong bansa. Si Katrina naman ay nahaharap sa habang buhay na pagkakakulong at tinanggalan na ng lisensya bilang abogado. Ang kanilang kayamanan naglaho na parang bula na ubos sa mga bayad sa abogado at sa mga damages na kailangang ibalik sa gobyerno. Poetic justice. Bumalik ako sa harap ng entablado ng paaralan. Ang lahat ng mga guro magulang at mga bata ay naghihintay sa akin. Ngayong araw, panimula ko sa aking talumpati, hindi lang natin binubuksan ang mga pinto ng mga silid-aralan. Binubuksan din natin ang pinto ng pag-asa. Ipinakita natin na ang boses ng isang guro, ang boses ng isang ina, at ang boses ng katotohanan ay mas malakas kaysa sa kahit anong ginto o bala. Habang pinuputol ko ang ribbon, naramdaman ko ang isang mahinang ihip ng hangin. Tila ba nararamdaman ko ang presensya ni Don Segundo na nakangiti sa akin mula sa malayo. Pagkatapos ng seremonya, nilapitan ako ni Marco. Ano nang plano mo ngayon, Teresa? Tapos na ang laban. Tumingin ako sa malawak na dagat ng Pangasinan. Hindi pa ito tapos, Marco. Marami pa tayong bata na kailangang tulungan. Marami pang kwento na kailangang itama. Well, numiti si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Whatever it is, I'll be right here. Hindi na kita hahayang lumaban ng mag-isa. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng bahagya, isang bagong simula. Hindi na bilang biktima, hindi na bilang asawa ng isang traidor, kundi bilang isang babaeng may malayang puso. Ako si Teresa Manalili, isang guro, isang palaban, at sa wakas ako ay malaya na. Ang bawat kwento ay may kanya-kanyang dulo, at sa wakas ay narating na natin ang huling yugto ng paglalakbay ni Teresa. Ang kanyang pagbangon mula sa putik ng kahihiyan ay patunay lamang na ang katotohanan gaano man ito ibaon ay laging hahanap ng paraan upang lumabas at magbigay ng liwanag. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagtutok sa ating audio drama. Alam kong marami sa inyong nanggagala, iti sa galit kay Paolo at Doña Imelda, at marahil ay may ilan din sa inyong nakakita ng sariling karanasan sa buhay ni Teresa. Ang sakit ng pagtataksil at ang bigat ng kawalan ng katarungan ay hindi madaling pasanin. Naalala niyo ba ang eksena kung saan ibinenta ni Teresa ang huling alaala ng kanyang ina para lang tulungan si Paolo? Doon ko naramdaman ang tunay na hapdi ng isang pusong nagmamahal ng tapat pero binabalewala lang. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong hibla ng buhay, ng mga taong pilit na pinatatahimik ng kapangyarihan pero pinipiling sumigaw para sa katotohanan. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Teresa, kakayanin niyo rin bang harapin ang mga taong sumira sa inyo ng may ganitong uri ng dignidad? O pipiliin niyo bang gumanti gamit ang parehong dahas? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Gusto naming malaman kung nasaan kayo ngayon habang pinapakinggan ito marahil ay nagluluto ng hapunan, nagpapahinga pagkatapos ng trabaho o kasama ang inyong pamilya. Huwag nating kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang ating channel upang mas marami pa tayong maabot na mga pusong nangangailangan ng lakas at inspirasyon. Manatili tayong matatag dahil sa bawat dilim palaging may darating na umaga.